Ba yan, ang dami kong problema. Feeling ko hindi ko na kaya. Grabe, sobrang hirap ng pinagdadaanan ko ngayon. Parang gusto ko nang tapusin yung buhay ko. So, good day to you guys, and may i-share lang ako sa inyo na may nag-chat sa akin na kaibigan ko na ayun, nag-chat siya, ang dami daw niyang problema, ang dami daw niyang challenges sa buhay na pinagdadaanan ngayon. And syempre, naintindihan ko naman kung ano yung nararamdaman niya. Kasi syempre, hindi lang naman siya yung nahihirapan or hindi lang naman siya yung may problema sa mundo. Baka nga may iba pang mga tao na mas mabibigat pa yung problema, mas mabibigat pa yung challenges na pinagdadaanan or mas mabibigat pa yung mga struggles. Pero, pinipili pa rin nilang lumaban. So, meron akong kwento. May isang bata na pumunta sa kanyang lolo para bumisita. And syempre, sa sobrang tagal na lang di nagkita, ang dami na lang pinag-usapan, nagkwentuhan sila about sa buhay nila, about sa kwento ng lolo niya, and napatanong yung bata sa lolo niya kung paano daw ba maging successful sa buhay. So, ayan, ang ginawa ng lolo is pumunta sila sa isang nursery room na kung saan sobrang daming tanim, mga plants, mga puno, or mga flower na nakatanim. Ang ginawa ng lolo is bumili siya ng 2 plant at umuwi sila sa bahay nila. And ang ginawa niya, sa unang plant is tinanim niya sa loob ng bahay and yung isa naman is sa labas ng bahay. And nagtanong yung lolo sa apo niya na sino sa kanilang dalawa sa 2 plant yung mas lalaki at mas magiging successful. And ang sinabi naman ng bata, syempre yung nasa loob ng bahay. Bakit? Kasi syempre, yung nasa loob ng bahay is safe siya sa mga calamities, sa mga danger, sa mga bagyo, 'di ba? Hindi siya madadaanan ng mga problema or mga struggles. Kaya sabi niya, yung mas magiging malaki daw na puno or plant is yung nasa bahay. Kasi daw, yung nasa labas na tanim is ang daming pwedeng pagdaanan. Pwedeng daanan ng bagyo, pwedeng kainin ng mga animals na kung ano-ano. Kaya daw, mas risky. And napatawa na lang yung lolo sa sinabi ng apo niya. And sabi niya sa apo niya na malalaman natin after ng ilang years. So, umuwi yung bata sa kanila and after ng 4 years, bumalik ulit siya sa lolo niya and medyo lumaki na siya. And syempre, napatanong siya, Lolo, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko dati na kung paano ba maging successful. So, ang ginawa ng lolo is pinuntahan nila yung 2 tanim at kinumpare nila kung sino ba yung mas naging successful or mas naging lumaki na puno. So, ang unang nilang pinuntahan is yung tanim na nasa bahay, which is nasa plant lang siya. And pagkita nila sa plant na yon, lumaki yung plant and syempre, hindi siya naging puno. 'Di ba? Kasi maliit lang yung yung plant eh. Kung ano lang yung plant niya, kung gano'n lang karami yung lupa doon lang din kakalat yung mga ugat. So, parang na-disappoint yung bata. And syempre, lumabas naman sila para i-check ano ba nangyari sa pangalawang puno na tinanim nila na kung saan sa labas ng bahay. And pagtingin nila sa labas ng bahay and yung pagkita ng bata sa plant na tinanim sa labas, sobrang laking puno na halos nagbubunga na, ang laki na ng pinag-improve. Nagtanong siya sa lolo niya na may halong pagtataka, Lolo, bakit mas malaki pa yung tinanim natin sa labas kaysa sa tinanim natin sa loob? Mas safe naman yung nasa loob. Ang sinabi naman ng lolo niya sa apo niya, kaya mas lumaki or mas naging successful yung tinanim nila sa labas kasi mas malaki yung naging ugat niya. Kasi syempre mas malawak yung lupa. And syempre, dahil sa mga bagyo, dahil sa mga calamities, mas naging matatag siya, mas naging matibay siya, kaysa dun sa tinanim sa loob na mas weak. Kasi yung tinanim sa loob, once na maka-experience lang yun ng onting bagyo or sobrang hina ng bagyo, mabilis lang siya matumba. Pero yung tinanim sa labas na malaking puno na sobrang laki, kahit ano pa yung bagyo na dumating, kahit ano pa yung bagyong pumampas dyan, hindi na siya matutumba kasi nasanay na siya. So, ano yung moral ng story? So, ang moral naman ng story na sa buhay natin, kahit maraming obstacle, maraming struggles, maraming challenges sa buhay, yung na-experience mo ngayon, wag kang mawawala ng pag-asa. And isipin na lang natin yung mga struggles, yung mga obstacle na opportunity. Bakit? Kasi doon tayo mas nag-grow eh.
doon tayo mas nagiging matibay, doon tayo mas nagiging resilience, 'di ba? For example lang natin sa paggi-gym. 'Di ba sa paggi-gym, kung hindi ka mahirapan, kung hindi ka masasaktan, is hindi lalaki yung muscle mo, 'di ba? So kailangan i-embrace natin yung pain, i-embrace natin yung challenges, embrace natin yung struggle para mas mag-improve pa tayo, mas mag-grow pa tayo as a person. Kasi kung hindi tayo magre-risk, kung i-compare natin dun sa may tinanim sa loob na walang nadaanan na challenges or walang nadaanan na struggles, syempre mas magiging weak siya, 'di ba? Kasi hindi siya sanay. So kumbaga, nasa comfort zone siya. Kaya kung gusto mo maging successful or mas maging maganda yung buhay mo, so kailangan mo embrace yung struggles kasi part yan ng buhay natin. Kailangan mo dumaan sa proseso, and yung proseso na yun is may struggles, is may challenges. So, pag na-embrace mo yun at nakapag-move forward ka, is makukuha mo lahat ng gusto mo. Kaya kung ikaw may pinagdadaanan ng struggles ngayon, may challenges ka ngayon, okay lang yan. Kasi lahat ng bagay, lahat ng mga nangyayari sa atin is lilipas lang yan. Kaya palagi mo sabihin sa sarili mo, keep moving forward and this too shall pass. And yun lang guys. Thank you and see you soon.